Ang bayan ng San Felipe sa malayong bahagi ng Pilipinas, nakatayo ang isang maliit at payapang bayan na tinatawag na San Felipe. Isa itong tahimik na lugar na napalilibutan ng malalagong kagubatan, bundok, at ilog na tila hinulma ng panahon. Ang mga bahay rito ay yari sa kahoy at pawid, at karamihan sa mga residente ay nabubuhay sa pagsasaka, pangingisda, at pangangaso. Sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong bayan, ngunit may lihim itong itinatago, isang lihim na matagal nang bumabalot sa takot ng mga tao rito. Ang alamat ng aswang sa San Felipe sa bawat sulok ng bayan, makikita ang mga matatandang nagkukwento ng mga lumang alamat tuwing sasapit ang gabi. Isa sa mga pinakapinaniniwalaan ay ang alamat ng mga aswang, mga nilalang na nabubuhay sa dilim, may kakayahang magbago ng anyo, at lumilipad sa gabi upang manghuli ng tao. Sinasabing ang ilan sa kanila ay mukhang ordinaryong tao sa umaga, ngunit pagsapit ng dilim, lumilitaw ang kanilang tunay na anyo. Ayon sa matatanda, may ilang pamilya sa San Felipe ang may lihim na koneksyon sa mga aswang. Hindi nila direktang sinasabi kung sino-sino ang mga ito, ngunit may mga bulong-bulungan na ang dugong aswang ay dumadaloy sa ilang angkan ng bayan. Ang pangunahing tauhan, Miguel. Si Miguel ay isang 18 taong gulang na binata na lumaki sa San Felipe. Isa siyang ulila, maagang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang trahedya, kaya lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola na si Aling Rosa. Si Aling Rosa ay isang matandang manghihilot at kilala sa kanilang bayan bilang isang babaylan, o isang matandang may malalim na kaalaman sa mga sinaunang ritual at paniniwala. Bagamat mahirap ang buhay, masipag si Miguel. Nagtratrabaho siya bilang isang magsasaka sa bukirin ni Mang Tomas, isang mayamang taga-baryo. Pangarap niyang makaalis sa San Felipe balang araw at makahanap ng mas magandang buhay sa lungsod. Ngunit ang kanyang kapalaran ay tila may ibang landas na tatahakin, isang landas na puno ng misteryo at panganib. Ang kakaibang pangyayari sa bayan sa mga nakaraang buwan, unti-unting nagkaroon ng mga ulat ng pagkawala ng mga tao sa San Felipe. Isang gabi, isang batang babae na nagngangalang Elena ang hindi na nakauwi matapos dumaan sa kakahuyan. Ilang araw ang lumipas, natagpuan ang kanyang duguang damit sa gilid ng ilog, ngunit walang bakas ng kanyang katawan. Nagsimula nang matakot ang mga taga-bayan. May ilan na nagsasabing bumalik na ang mga aswang, habang ang iba naman ay naniniwala na maaaring may ibang nilalang na gumagala sa gabi. Ang mga matatanda ay nagbabala sa lahat ng residente na huwag lumabas pagsapit ng dilim, ngunit si Miguel, bagamat may takot, ay hindi lubos na naniniwala sa mga alamat. Ang hiwaga sa matandang bahay sa gubat isang araw, habang si Miguel ay naghahakot ng kahoy sa kabubatan, napansin niya ang isang matandang bahay na matagal na niyang naririnig sa mga kwento ng kanyang lola. Sinasabing dati itong tahanan ng isang matandang ermitanyo na may koneksyon sa mga aswang. May balita na noong bata pa si Aling Rosa, may isang lalaking nagngangalang Kalando ang nanirahan doon, isang taong may kaalaman sa mahika at itim na ritual. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, lumapit siya sa bahay at sinubukang sumilip sa bintana. Sa loob, may nakita siyang kakaibang mga simbolo na nakaukit sa sahig at pader. May lumang mesa sa gitna ng silid, at sa ibabaw nito ay may isang itim na kahon na tila napakabigat ng enerhiya. Ngunit bago pa niya ito matitigan ng mabuti, isang matandang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran, "Huwag mong gagalawin yan, Miguel." Lumingon siya at nakita niya ang isang matandang lalaking may mahaba at puting buhok. Ang kanyang mga mata ay tila may ningning sa dilim. "Matagal kitang hinintay." Ang simula ng pagbabago na gulantang si Miguel sa sinabi ng matanda. Paano nito nalaman ang kanyang pangalan?
Sino siya, at ano ang kaugnayan niya sa matandang bahay? Sa puntong ito, naramdaman niyang may kakaiba sa kanya, parang may isang lihim na matagal nang nakatago sa kanyang dugo, at ngayon lamang ito unti-unting lumilitaw. Matapos ang kanyang pagtatagpo sa matandang ermitanyo, hindi mapakali si Miguel. Bumalik siya sa kanilang bahay na may bigat sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit kilala siya ng matanda, at lalong hindi niya mawari kung bakit tila may alam ito sa kanyang kinabukasan. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, nakita niya si Aling Rosa na nakaupo sa kanilang lumang duyan. Malalim ang iniisip ng kanyang lola, wari may bumabagabag dito. Nang makita siya ng matanda, pinatawag siya nito at pinaupo sa kanyang tabi. Miguel, alam kong may nakita ka ngayong araw. Huwag mong itanggi. Nanlaki ang mga mata ng binata. Paano nalaman ng kanyang lola? Bago pa siya makasagot, nagpatuloy ito. Huwag mo nang balikan ang bahay na yon. May mga bagay sa mundong to na hindi mo kailangang pakialaman. Napalunok si Miguel. May bahagi sa kanya na gustong sumunod sa babala ng kanyang lola, ngunit mas malakas ang kanyang kuryosidad. Sino ang matandang lalaki? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi? Mga misteryosong pagkawala. Habang bumibigat ang isipan ni Miguel, lalong lumalala ang sitwasyon sa bayan. Isang magbubukid naman ang nawala ilang araw matapos mawala si Elena. Natagpuan ang kanyang asong bantay na wala ng buhay sa tabi ng masukal na bahagi ng gubat. Ang katawan ng aso ay tila pinagnakawan ng dugo, isang malinaw na senyales ng isang aswang. Dahil dito, lalong nag-ingat ang mga taga-baryo. Nagkaroon ng curfew at mahigpit na ipinagbawal ang paglabas sa gabi. Ang mga lalaki sa bayan ay nagtipon-tipon upang magbantay sa bawat sulok. Ang ilan ay may dala pang balaraw na may bawang, isang lumang panlaban sa masasamang nilalang. Ngunit kahit anong pag-iingat nila, patuloy pa ring may nawawala. Ang muling pagtatagpo kay Calando sa kabila ng takot na bumabalot sa buong bayan, hindi pa rin matanggal sa isip ni Miguel ang matandang lalaki sa kabubatan. Isang gabi, sa kabila ng mga babala, nagpasya siyang bumalik sa matandang bahay upang hanapin ang mga sagot. Sa kanyang pagdating, naroon muli ang matanda, tila inaasahan na ang kanyang pagbabalik. Binalikan mo ako, Miguel. Ibig sabihin handa ka nang marinig ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, hindi na umatras ang binata. Umupo siya sa harap ni Calando, ang lalaking minsan nang nabanggit ng kanyang lola. Ano ang alam mo tungkol sa akin? Tanong ni Miguel. Napangiti ang matanda. Hindi lang basta dugo ng tao ang dumadaloy sa iyo, Miguel. May lahi kang hindi mo pa lubos na nauunawaan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng binata. Anong ibig mong sabihin? Tumayo ang matanda at naglakad papunta sa isang lumang bowl. Binuksan niya ito at inilabas ang isang lumang libro na yari sa balat ng hayop. May kakaibang mga simbolo at sulat sa pahina nito, mga titik na hindi pamilyar kay Miguel. Ito ang kasaysayan ng iyong angkan. Ang lihim ng kanyang lahi, dahan-dahang nilapag ni Calando ang libro sa lamesa. Habang binubuklat niya ito, isinalaysay niya ang isang kwento na matagal nang tinatago sa kanilang bayan. Noong unang panahon, may isang makapangyarihang angkan ng mga albularyo at babaylan na may kakayahang makipag-ugnayan sa espiritu ng kalikasan. Ngunit sa isang trahedya, isang bahagi ng kanilang lahi ang nagtaksil at yumakap sa madilim na mahika. Ang ilan sa kanila ay naging aswang, hindi bilang sumpa, kundi bilang isang pagpapasya. Ang mga aswang na ito ay hindi ordinaryo. Sila ay may malay, hindi tulad ng karaniwang halimaw na pinapatay ng gutom.
Pinili nilang maging nilalang ng dilim upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at lakas. At sa dugo ng angkang ito, may isang huling tagapagmana. Si Miguel. Ang alok ng kapangyarihan sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo para kay Miguel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Isa kang tagapagmana, Miguel. Ang tanging tanong na natitira ay, tatanggapin mo ba ang iyong tadhana? Napalunok ang binata. Hindi niya alam kung matatakot siya o magiging excited. May bahagi sa kanya na gustong tumanggi, ngunit may isa pang bahagi na nakakaramdam ng kakaibang pagnanasa, isang paungulila sa isang bagay na hindi niya alam na hinahanap niya. Lumapit si Calando at inilabas ang isang itim na bato mula sa kanyang damit. Ito ang magiging huling hakbang. Kapag tinanggap mo ito, hindi ka na kailanman magiging katulad ng dati. Sa sandaling iyon, nasa harapan ni Miguel ang pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Tatanggapin ba niya ang alok at yayakapin ang kanyang madilim na pamana? O tatakbuhan niya ang kanyang tadhana? Nakatingin si Miguel sa itim na bato sa palad ni Calando. Ang malamlam na liwanag mula sa ilawan ng matandang bahay ay lalong nagbigay ng kakaibang aura sa misteryosong bagay na iyon. Parang humihina ito, waring may sariling buhay. Isang hakbang na lang, Miguel. Isa kang tagapagmana, ngunit nasa sayo kung tatanggapin mo ang iyong kapalaran, sabi ni Calando. Ang boses niya ay malamig ngunit puno ng panghihikayat. Sa loob ng isipan ni Miguel, bumabangga ang dalawang magkaibang tinig. Isa ay ang tinig ng kanyang konsensya. Huwag mong gawin ito. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa'yo. Minsan nang sinabi ni Lola Rosa na huwag kang makialam sa madilim na mahika. Ang isa naman ay bulong ng kanyang kuryosidad. Ano ba talaga ang totoo? Ano ang meron sa dugo ko? Bakit parang may bahagi ng sarili kong katauhan ang gustong tanggapin ito? Napatingin siya kay Calando. Ang matanda ay hindi nagmamadali, tila ba alam niyang sa huli, pipiliin ni Miguel ang kapangyarihan. Ang tukso ng kapangyarihan mula sa maliit na bintana ng bahay, tanaw ang madilim na kagubatan. Napansin ni Miguel ang kakaibang galaw ng mga anino sa labas, tila may mga nilalang na nagmamasid, naghihintay. Hindi ka nag-iisa, Miguel. Marami sa ating lahi ang tahimik na nabubuhay sa mundo. Hindi kami halimaw tulad ng iniisip ng mga tao. May dahilan kung bakit kami nandito. At ano yon? Tanong ni Miguel. Balance. Mayroong mga nilalang na mas masahol pa sa mga aswang. Kung hindi natin tatanggapin ang ating kapangyarihan, sino ang lalaban sa kanila? Sa puntong ito, may kakaibang sigla sa loob ni Miguel. Hindi niya alam kung epekto ito ng mga sinabi ni Calando o kung may kung anong puwersang nagtutulak sa kanya. Kung tatanggapin ko ito, ano ang mangyayari sa akin? Ngumiti si Calando. Magigising ka, Miguel. Ang tunay mong sarili, ang tunay mong kakayahan. Ang gutom mo ay magiging iba, ngunit kapalit nito, makikita mo ang mundo sa paraang hindi mo pa nararanasan. Ang alaala ng nakaraan sa loob ng kanyang isipan, biglang lumutang ang isang alaala, isang bagay na matagal na niyang hindi naalala. Noong siya'y bata pa, may isang gabi na nagising siya sa isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang ina, duguan ngunit nakangiti. Sa kanyang harapan, may isang malaking nilalang, tila isang itim na anino na may matatalas na mata. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa panaginip na yon, hindi siya natakot. Sa halip, parang may bahagi sa kanya na kinikilala ang anino. Pagmulat niya ng kanyang mata kinabukasan, naroon ang kanyang Lola Rosa, umiiyak at mahigpit siyang niyayakap. Ikaw na lang ang natira, Miguel, sabi nito noon. Nang maalala niya ito,
napagtanto niyang may bagay na matagal nang nakatago sa kanyang pagkatao. Ang unang hakbang dahan-dahan, iniabot ni Miguel ang kanyang kamay at hinawakan ang itim na bato. Sa sandaling lumapat ang balat niya rito, parang may matinding init na dumaloy sa kanyang katawan. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, at isang malakas na bulong ang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Sa wakas, napapikit siya. Sa loob ng kanyang isipan, biglang lumitaw ang mga imahe ng mga nakaraan, mga nilalang na bumabangon mula sa anino, mga matang nag-aalab sa gutom, at mga sigaw ng mga taong nababalot ng takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naroon siya, hindi isang biktima, kundi isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Ang pagbabago ng imulat ni Miguel ang kanyang mga mata, nag-iba na ang mundo sa kanyang paningin. Ang dilim ay hindi na lang basta kadiliman, nakikita niya ang galaw nito, ang hugis ng mga aninong kumikilos sa paligid. Ang tunog ng hangin ay mas malinaw, at ang kanyang balat ay mas sensitibo sa paligid. Humakbang siya palapit kay Calando, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng matanda. Si Calando ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag, at sa kanyang balat, may makikitang maliliit na marka, mga simbolo na tila gumagalaw. Maligayang pagdating sa bagong mundo, Miguel, sabi ng matanda. At sa puntong iyon, alam niyang hindi na siya magiging katulad ng dati. Ngunit anong kapalit ng kapangyarihang ito? Sa unang gabi matapos niyang tanggapin ang itim na bato, pakiramdam ni Miguel ay may nagbago sa kanyang katawan. Para bang mas magaan siya kaysa dati, mas matalas ang kanyang pandama, at mas alerto ang kanyang isipan. Ang kanyang pandinig ay nakakakuha ng tunog na dati hindi niya naririnig, ang mahihinang tibok ng puso ng mga hayop sa gubat, ang pagaspas ng mga pakpak ng paniki sa malayo, at ang halos hindi marinig na bulungan ng hangin. Ngunit may isang bagay siyang hindi inaasahan. Isang hindi maipaliwanag na gutom ang lumalamon sa kanya mula sa loob. Hindi ito tulad ng normal na pagkagutom na nararamdaman niya dati. Hindi siya nauuhaw sa tubig, hindi siya naglalaway sa pagkain. Ang kailangan niya ay ibang klaseng pagkain. Dugo. Ang pagpapaliwanag ni Calando, nakaupo siya sa harap ng luma at gaserang ilawan sa bahay ni Calando, hawak ang kanyang tiyan na tila may apoy na lumalagablab sa loob. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Tanong ni Miguel, nanginginig ang boses. Gutom ka, Miguel, sagot ni Calando ng walang bahid ng emosyon. Kailangan mong kumain. Kung hindi, madudurog ang katawan mo sa sarili mong lakas. Ang bagong sigla na nararamdaman mo, ang bagong kakayahan mo, may kapalit yan. Napalunok si Miguel. Hindi ko kaya. Hindi ako mamamatay tao. Ngumisi ang matanda. Sinong nagsabing kailangan mong pumatay? Hinugot ni Calando ang isang maliit na itim na bote mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa harapan ni Miguel. Ito ang dugo ng isang hayop. Hindi kasing lakas ng dugo ng tao, pero sapat para hindi ka masiraan ng bait sa gutom. Tinitigan ni Miguel ang bote, nanininig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Hindi niya alam kung dapat ba niyang gawin ito. Ngunit habang lumilipas ang segundo, lalo niyang nararamdaman ang pangangailangan. Sa wakas, tinanggal niya ang takip ng bote at inamoy ang laman nito. Isang matamis, mabangong halimuyak ang dumaloy sa kanyang ilong, at hindi niya napigilang inumin ito. Sa sandaling lumapat ang dugo sa kanyang dila, naramdaman niya ang isang malakas na alon ng enerhiya sa kanyang katawan. Parang biglang lumakas ang kanyang pandama. Ang kanyang balat ay tila sumisipsip ng kapangyarihan mula sa paligid. Ngunit kasabay nito, isang madilim na bahagi ng kanyang isipan ang nagising.
Ang pagsilang ng bagong Miguel bago siya mapatigil sa kanyang iniinom, isang matinding pagnanasa ang lumukob sa kanya. Parang gusto niyang lumabas. Gusto niyang tumakbo sa kabubatan. Gusto niyang makaramdam pa ng higit na lakas. Sa isang iglap, hindi na niya namalayang tumakbo siya palabas ng bahay ni Calando. Ang kanyang katawan ay kumikilos ng parang hindi niya na ito ganap na kontrolado, napakabilis ng kanyang mga hakbang, mas mabilis kaysa sa normal na tao. Ang kanyang paningin ay mas malinaw kaysa dati, at ang kanyang pandinig ay parang kayang sumagap ng kahit pinakamahinang kaluskos. Nagising siya mula sa kanyang trance nang maramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Nasa gitna na siya ng kagubatan. Ang di inaasahang pagtatagpo sa kanyang paglalakad, narinig ni Miguel ang mahihinang yapak ng isang tao sa di kalayuan. Napatigil siya. Ngunit may kakaiba rito. Si Mang Ernesto ay nakatayo sa gitna ng madilim na kakahuyan, nakatalikod, hindi gumagalaw. Para bang may kung anong inaantay. Hanggang sa biglang lumitaw ang isang anino sa kanyang harapan. Ang tunay na kaaway na pasinghap si Miguel. Sa harap ni Mang Ernesto ay isang kakaibang nilalang, hindi ito ordinaryong aswang. May mahahabang kuko, at ang katawan nito ay hindi normal ang hugis, parang natutunaw sa dilim. Wari isa itong nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Biglang lumundag ang nilalang papunta kay Mang Ernesto. Sa isang iglap, hindi na nag-isip si Miguel. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, gumalaw ang kanyang katawan ng kusa. Sa isang iglap, naramdaman niyang tumalon siya, hindi tulad ng normal na talo ng tao, kundi parang isang ligaw na hayop na handang umatake. Bago pa makalapit ang nilalang kay Mang Ernesto, naabutan na ito ni Miguel. Isang malakas na tunog ng banggaan ang narinig sa buong gubat. Nagkatinginan sila ng halimaw at sa pagkakataong iyon, alam niyang may isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Sa pagitan ng anino at liwanag, doon nagkatagpo si Miguel at ang kakaibang halimaw na ngayon ay nakatitig sa kanya. Ang mata nito ay kumikislap sa dilim, tila kumikislap na pulang apoy. May nakapangingilabot na aura itong nagmumula sa katawan ng nilalang, parang usok na dahan-dahang lumalabas mula sa balat nito. Ang halimaw ay hindi tulad ng mga kwentong narinig niya tungkol sa mga aswang. Ito ay mas masama, mas primal, at mas hayok sa dugo. Ngunit sa halip na takot, may kung anong kakaibang damdamin ang bumalot kay Miguel. Adrenalina. Lakas. Gutom. Ang unang pagsubok sa isang iglap, lumundag ang halimaw patungo kay Miguel, bumuka ang bibig nitong punong-puno ng matatalas na pangil. Napansin niyang hindi normal ang paraan ng paggalaw nito, para itong usok na nagkakaroon ng hugis, mabilis at mahirap sundan ng mata. Ngunit mas mabilis si Miguel. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, umatras siya sa perpektong tiyempo, na iwasan ang matatalas na kuko ng halimaw. Ang kanyang katawan ay kumilos ng parang sanay sa laban. Kahit kailanman ay hindi pa siya nakikipaglaban ng ganito. Ano to? Hindi niya alam kung paano, pero parang alam niya ang gagawin. Para bang may isang sinaunang kaalaman na nagising sa kanyang isipan. Nagpatuloy ang halimaw sa pag-atake, isang mabilis na suntok gamit ang mahahabang kuko nito. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na umiwas, sinalubong ito ni Miguel. Hinawakan niya ang braso ng halimaw at sa isang dalaw, pinilipit ito sa isang di-natural na anggulo. Graah! Sigaw ng nilalang, pumalag ito at lumayo. Nakatingin si Miguel sa kanyang sariling kamay, parang mas lumakas siya. Ang mga daliri niya ay parang mas matibay, at ang mga ugat sa kanyang balat ay parang nag-aalab. Isa na ba talaga akong aswang?
Ang dugo ng kaaway sa panibagong sigwa ng laban, muling sumugod ang halimaw. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Miguel ang bagong lakas niya. Nang tumalon ang halimaw, sumabay din siya. Sa ere, nag-cruise ang kanilang landas, at sa loob ng isang segundo, nagawa niyang iwasan ang pangil ng halimaw at suntukin ito ng napakalakas. Yay! Lumipad ang halimaw pabalik, tumama sa isang malaking puno at nagkalat ang madilim nitong dugo sa paligid. Huminga ng malalim si Miguel, ramdam ang matinding enerhiya sa kanyang katawan. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang pagtaas ng kanyang sariling gutom. Sa bawat patak ng dugo ng halimaw sa lupa, lalo siyang nauuhaw. Sa puntong ito, nagkaroon siya ng dalawang pagpipilian, tatapusin niya ang halimaw at iinom ng dugo nito, tinatanggap ng tuluyan ang pagiging isang aswang. Tatapusin niya ang laban nang hindi ginagamit ang kanyang bagong gutom, pilit na nilalabanan ang pagbabago sa kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang, "Miguel, tumigil ka!" Isang malakas na sigaw ang pumukaw sa kanyang ulirat. Ang babala ng isang kakampi mula sa kadiliman, lumitaw si Calando, dala ang isang lumang itak na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakatingin ito kay Miguel ng may kaba at pagkaalarma. "Huwag mong inumin ang dugo niya," sigaw ng matanda. Napatingin si Miguel sa kanyang paligid, nasa sahig ang sugatang halimaw, nanginginig ngunit buhay pa. Sa loob ng kanyang katawan, may isang bahagi sa kanya ang gustong ubusin ito, tapusin ito ng tuluyan. "Bakit?" tanong niya hinihingal. Lumapit si Calando. "Kapag ininom mo ang dugo ng isang tulad niya, hindi mo na maibabalik ang sarili mo. Tuluyan kang magiging isa sa kanila." Napakapit si Miguel sa kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay nananabik sa dugo, ngunit ang kanyang isip ay nagpupumilit na labanan ito. Ano ang gagawin niya? Nakatingin si Miguel sa dugong dumadaloy mula sa sugatang halimaw. Ito ay madilim, halos itim, at may kakaibang amoy, hindi tulad ng ordinaryong dugo ng tao o hayop. Parang may sariling buhay ito, umaalimbukay sa lupa na para bang may nais itong gawin. Sa loob ng kanyang katawan, ang gutom ay sumisigaw. Napakasarap siguro ng lasa nito. Isang patak lang. Baka mawala ang uhaw na nararamdaman niya. Baka mas lumakas pa siya. Ngunit nasa harapan niya si Calando, nakatitig sa kanya nang may matinding babala sa mata. "Huwag mong gawin, Miguel," ani ng matanda. "Kapag ininom mo yan, hindi mo na mababawi ang sarili mo." Ang tinig ni Calando ay puno ng seryosong pangamba. Ngunit may isa pang tinig na bumubulong sa loob ni Miguel. "Gawin mo na. Alam mong gusto mo. Masarap. Mas makapangyarihan kali." Sa gitna ng tensyon, napapikit si Miguel, pinilit na labanan ang boses na yon. Sino ang dapat niyang sundin? Ang pagpipilian sa loob ng utak ni Miguel, 200 ang nakikita niya. Inumin ang dugo ng halimaw, magiging mas malakas siya, pero ano ang magiging kapalit? Pigilan ang sarili, mananatili siyang may kontrol sa sarili niya, pero paano kung hindi niya kayanin ang gutom? Isang segundo lang, ngunit parang napakatagal ng kanyang pag-isip. At sa huli, pinili ni Miguel ang kanyang sarili. Napaatras siya at mariing pumikit. "Hindi." Bulong niya, pilit na nilalabanan ang gutom. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kahit na naggangalit ang kanyang katawan sa uhaw, hindi siya papayag na maging isang ganid na halimaw. Nang dumilat siya, nakita niyang nakangiti si Calando. "Magaling," sabi ng matanda. "Alam kong kaya mong labanan yan. Pero hindi pa tapos ang pagsubok mo, Miguel.
Ang huling pag-atake ng halimaw biglang gumalaw ang sugatang nilalang sa lupa. Sa kabila ng malalalim nitong sugat, bumangon ito, at ang katawan nito ay nagsimulang bumalot ng mas maraming itim na usok. Gah, sigaw ng halimaw, sabay isang mabilis na pagsugod kay Miguel. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nag-isip si Miguel. Gumalaw ang kanyang katawan ng kusa. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap, naramdaman niya ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Eye! Isang matalim na anino ang biglang lumabas mula sa kanyang mga daliri, isang itim na talim na mistulang bahagi ng kanyang laman. Bago pa maabot ng halimaw si Miguel, isang mabilis na paggalaw lang ang naganap. Swoosh! Sa isang segundo, naputol ang katawan ng halimaw sa dalawa. Huminto ito sa ere, unti-unting bumagsak sa lupa, at sa wakas, naglaho sa anyo ng abo. Tahimik ang paligid. Hinihingal si Miguel, nakatingin sa kanyang sariling kamay. Ano yon? Naramdaman niya ang kakaibang panginginig ng kanyang katawan. Para bang may bagong kapangyarihan siyang nabuksan. Ngunit anong ibig sabihin nito? Ang katotohanan kanyang dapat harapin. Lumapit si Calando at hinawakan ang balikat ni Miguel. Huwag kang matakot sa sarili mo, Miguel, sabi nito. Ikaw ay isang tagapagmana, pero nasa sayo kung paano mo gagamitin ang lakas na yan. Naguguluhan pa rin si Miguel. Kung ganun, ano ba talaga ako? Huminga ng malalim si Calando bago sumagot. Hindi ka isang ordinaryong aswang, Miguel. Mas espesyal ka. Mas makapangyarihan ka. Pero tandaan mo, kung kaya mong pumatay ng halimaw, kaya ka rin nilang patayin. Napatingin si Miguel sa paligid. Ang dilim ng kagubatan ay parang mas lumalim. Parang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kawalan. At doon niya napagtanto. Ito pa lang ang simula. Tahimik ang kagubatan matapos ang laban. Ang mga dahon ay unti-unting bumagsak mula sa mga sanga, at ang abo ng nilalang ay dahan-dahang naglaho sa hangin. Ngunit si Miguel ay hindi mapakali. Sa loob ng kanyang katawan, may nararamdaman siyang hindi pangkaraniwan, parang may nagising na anino sa kanyang loob. Hindi lang basta gutom o uhaw sa dugo. Isang bagay na mas malalim. Ano ang ibig mong sabihin, Calando? Tanong niya, pilit na inaaninag ang mukha ng matanda sa liwanag ng gasera. Ang ibig kong sabihin, Miguel, ay hindi lang ikaw basta isa sa kanila, sagot ni Calando. Ikaw ay isang pagbabagong hindi nila inaasahan. Hindi nila inaasahan, bumakas ang pagkalito sa mukha ni Miguel. Tumikim si Calando bago nagsalita. Sa mundo ng mga aswang, may dalawang uri, ang mga isinilang sa dugo ng mga nilalang na yan, at ang mga ginawa sa pamamagitan ng ritual, tulad mo. Ngunit ikaw ay hindi basta ginawa lamang. Ang kapangyarihang lumabas sa iyo kanina, ang itim na talim, hindi yan normal, Miguel. Sa isip ni Miguel, bumalik ang eksena ng kanyang laban. Ang itim na talim na lumabas sa kanyang kamay. Ang biglaang lakas. Ang hindi pangkaraniwang bilis. Ibig mong sabihin may iba pang uri ng aswang. Mas marami pang lihim ang mundong ito kaysa sa iniisip mo, sagot ni Calando. Ang babala ng matandang albularyo, biglang may malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Napansin ni Miguel ang kakaibang pagbabago sa enerhiya ng kagubatan. Nararamdaman mo ba yan? Bulong ni Calando. Napatingin si Miguel sa paligid. May kakaiba. Pakiramdam niya ay may isang bagay na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Dapat tayong umalis dito. Wala nang tanong-tanong, sinundan ni Miguel si Calando pabalik sa baryo. Pero sa kanyang isipan,
hindi mawala ang iniwang mga tanong ng matanda. Kung hindi siya isang ordinaryong aswang, ano nga ba siya talaga? At higit sa lahat, sino ang mga hindi inaasahan na maaaring naghahanap sa kanya? Ang lihim ng mga bantay lupa pagdating sa bahay ni Calando, sinalubong sila ng isang matandang babae, isang albularyo na kilala sa baryo bilang si Nanay Salome. May kakaiba sa kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay tila may nakikita na hindi nakikita ng iba. Miguel, bulong nito, tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ang dugo mo ay hindi malinis. Pero hindi rin ito ganap na madilim. Nagkatinginan si Miguel at Calando. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Miguel. Umupo si Nanay Salome sa harap ng altar, kinuha ang isang maliit na sisidlan ng langis, at ibinuhos ito sa isang platito. Sa loob ng ilang segundo, bumuo ito ng isang hugis, isang anino na may dalawang nagliliyab na mata. Napalunok si Miguel. May mga naghahanap sa iyo, Miguel, bulong ni Nanay Salome. At hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Kinilabutan si Miguel. Sino sila? Huminga ng malalim si Nanay Salome at tumingin diretsyo sa mata ni Miguel. Ang tunay na mga hari ng kadiliman. Tahimik si Miguel, ramdam niya ang malamig na hangin sa paligid. Parang bumagal ang mundo sa sinabi ni Nanay Salome. Ang tunay na mga hari ng kadiliman. Hindi niya alam kung natatakot siya o nababalot ng mas maraming tanong. Sino sila? Tanong niya, pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Pinikit ni Nanay Salome ang kanyang mga mata at muling tiningnan ang hugis na nabuo sa langis. Noong unang panahon, bago pa tayo sakupin ng mga dayuhan, may mga nilalang na naninirahan sa madilim na bahagi ng mundo. Sila ang mga tunay na pinuno ng mga aswang. Hindi sila ordinaryong halimaw. Sila ang unang isinilang mula sa madilim na enerhiya ng lupa. Mga sinaunang espiritu ng dilim. Lalong lumalim ang kilabot sa katawan ni Miguel. Bakit nila ako hinahanap? Huminga ng malalim si Nanay Salome bago sumagot. Dahil ikaw ang susunod nilang hari. Ang propesya ng itim na dugo, ano? Napaatras si Miguel. Hindi, imposible yan. Wala akong alam sa pagiging hari. Isa kang isinumpa, Miguel, putol ni Calando. Isinumpa na maging tagapagmana ng mga tunay na aswang. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Paano nangyari yon? Dahil sa dugo mo, sagot ni Nanay Salome. Ang ritual na ginawa sa iyo, hindi iyon isang ordinaryong pagbabago. Pinili ka ng kadiliman mismo. Naramdaman ni Miguel ang bigat ng mga salita. Kung ganun, ibig sabihin magiging isang halimaw ako. Hindi mo pa alam ang sagot dyan, sabi ni Calando. Dahil ikaw lang ang makakapili kung sino ka talaga. Sa labas ng bahay, isang malakas na dagundong ang yumanig sa lupa. Napatingin silang lahat. Sa di kalayuan, isang itim na anino ang lumitaw sa tuktok ng bundok. Dumating na sila, bulong ni Nanay Salome. Ang huling laban, biglang lumamig ang paligid. Ang mga aso sa baryo ay tahimik na tumahol at ang hangin ay parang bumigat. Sa labas ng bahay, lumitaw ang tatlong nilalang na may pulang mata, mahahabang nilalang na may matutulis na pangil, may suot na itim na balabal. Hindi sila ordinaryong aswang. Sila ang mga hari ng kadiliman. Ang isa sa kanila ay lumapit at nagsalita gamit ang malalim at nakakapangilabot na tinig. Miguel, dumating na ang panahon. Sumama ka sa amin. Napalunok si Miguel. Ito ang sandaling magpapasya ng kanyang kapalaran.
Sasama ba siya sa kanila at magiging hari ng mga aswang? O lalaban siya upang manatili bilang isang tao? Naramdaman niya ang tibok ng puso niya. Sa kanyang palad, unti-unting lumitaw ang itim na talim. Ito na ang huling laban.